Okay, so good day mga boss. So ang content natin ngayon is mag-execute tayo ng transfer of ownership dito sa RA Bajaj na kinuha natin na second hand. So i-reveal natin kung ilang oras natin siya na-process. Actually, it's a challenge kung kaya ba natin siyang i-transfer of ownership within 1 day. So not exactly within 1 day kasi government public hours tayo. So meron lang 8 oras yung transaction sa government. So the time now is 8:26. So it's almost 8:30. So yung sikreto dito para madali mong matapos ang transfer of ownership is dapat alam mo kung ano yung mga requirements. Yan yung sikreto, dapat ang mga requirements mo is kompleto. So eto, ilalahad natin kung ano yung mga dapat na requirements kapag mag-transfer of ownership tayo. Hindi lang ito sa mga RA Bajaj ha, lahat ng mga sasakyan, eto yung mga requirements natin, mapamotor man yan, kotse, o kahit anong vehicle, eto yung standard na requirements natin. Unang-una, kapag ikay bumili ng second hand, tapos outside sa region, halimbawa bumili ako ng sasakyan, yung region ko is nandito sa region 11, bumili ako sa region 13. So kailangan ng eto, confirmation request. Ayan. So number 1 yan, importante yan kasi hindi mo pa-process yung transfer of ownership kapag wala kang confirmation request kapag outside the region binili mo ang sasakyan. Pangalawa, of course, kailangan ng original CR. Ayan. Hanapin lang natin itong mga CR dito. Ito, nag-photocopy ako no. So CR yan. So susunod, itong OR natin. Yan. So, photocopy lang ng mga OR natin. Susunod naman is itong insurance. So, by the way, kapag kagaling mo lang mag-renew ng sasakyan, tapos later on, mag-transfer of ownership ka, kailangan mo muna ng insurance. Okay, so, yung insurance na kailangan mo is yung insurance na in-applyan mo galing sa pag-renew ng motor. So, kailangan mo ng endorsement. Endorsement, nagpapatunay na meron kang kinuhang insurance dito sa sasakyan mo. So, for the information, yung insurance is valid for 1 year. So, sayang naman kung kukuha ka ulit ng insurance, 600 pa naman to. So, kailangan mo lang ng endorsement. So, ang nabayaran ko dito sa endorsement is, ano lang ata, 60 pesos. Yan. So, ito yung insurance natin. Sunod, ito, isa sa pinakamahalagang documents, ang deed of sale. Kailangan, hindi siya open ha. Naka-fill up siya lahat. Sa pangalan, ayan. Then, dapat notaryado siya. Ayan. So, i-photocopy nyo yan. Ayan, sa case ko, nag-photocopy na ako ito. Tapos, yung valid ID. As in, valid ha. Valid ID nung unang may-ari. Ayan. Yan yung mga valid ID niya. Okay? Tapos ipatocopy nyo yan para meron kayong extra panghawakan. Susunod naman, of course, huwag nyo kalimutan ng valid ID nyo. Ayan. So make sure valid pa ha. Yan yung mga photocopies natin. Ayan. So yan yung lahat ng mga requirements natin. Compile lang natin. Again, so ang oras natin is 8:29. So kaya ba natin itong i-process within the day? So, try natin. Let's go! So, nag-withdraw nga pala muna tayo mga boss para meron tayong pangbayad. Napaka-traffic mga boss. And the time is 8:43 AM. Dahil kompleto na requirements natin at alam na natin kung anong gagawin, first step ay diretso na agad tayo sa HPG para sa clearance. So, tamang hintay lang tayo dito kasi may mas nauna pa sa atin. Dito kailangan mong i-present ang mga documents for verification nila, no? So, photocopies ORCR, confirmation request, photocopy ng valid ID sa first owner, at saka valid ID mo na din, at saka yung deed of sale. After verification sa HPG, may bibigay silang 2 forms. Ito ang vehicle clearance form, which is babayaran mo sa land bank, at ang macro itching examination request, which is vehicle inspection sa SOCO. So, the time now is 9:28 AM. Second step muna tayo at punta muna tayo sa land bank. Dito, tamang pila muna tayo at konting pa-cute-cute sa cellphone. Medyo madami ang transaction sa land bank mga boss, kaya make sure na maaga talaga tayo. And the time now is 9:44 AM. At tinawag na nga ang name natin at nagbayad tayo dito ng 650 pesos.
Dito may bibigay silang pink copy doon sa vehicle clearance form at isang applicant's copy. Then, i-photocopy po natin ito lahat kasi kailangan ito ng SOCO. Third step ay dito na tayo sa SOCO. Kailangan mo munang i-fill up yung form na bigay ni HPG, yung Macro Itching Examination Report. Pagkatapos, i-present mo ang mga documents na ito for validation. Ito ang transaction copies galing sa Land Bank, confirmation request, photocopies OR at CR, deed of sale, valid ID ng first owner, at valid ID mo na din. Pagkatapos ay subject for inspection na ang unit mo. Kasama dito ang pag-stencil para sa engine at saka chassis number. At dito may babayaran ka na 200 pesos. Sa kanila i-release yung Macro Itching Certificate. So, dalawang kopya yan, pink at saka green. The time now is 10:30 AM. So, dito na tayo sa fourth step. Balik tayo sa HPG for clearance. So, pagasolina muna tayo dito. And then, dito sa HPG, kailangan mo i-present ulit ang mga documents. Photocopy ng confirmation request, photocopies OR at CR, deed of sale, valid ID ng first owner, at valid ID mo na din. Dito may babayaran ka na 300 pesos para sa HPG clearance. It's 10:58 AM na. Dito na tayo sa panghuling step, ang fifth step. Punta na tayo sa LTO para i-submit ang lahat ng documents. Medyo swerte tayo dito kasi walang gaanong na-transact dito sa LTO. So, diretso na tayo sa receiving section nila. Dito, i-submit natin ang lahat ng documents. I-present mo ulit ang mga photocopy ng confirmation request, yung original OR at CR, original deed of sale, valid ID ng first owner, at saka valid ID mo na din. Pagkatapos ay bibigyan kayo nila ng motor vehicle inspection report. Dito nila ito i-inspection kasama na ang stencil at chassis at engine number. So, time now is 11:17 AM. Hintay na lang tayo sa cashier para tawagin at magbayad na tayo. So, tinawag na nga tayo at nagbayad tayo ng 210 pesos. Pagkatapos ay hintay-hintay ulit tayo para sa bagong rehistro. So, at exactly 12 noon, nirelease na ang ating bagong rehistro kasama yung bagong OR. So, mga boss, within the day lang or 4 hours, natapos natin ang transfer of ownership. At ito yung breakdown sa mga lahat ng nagastos natin para sa transfer of ownership. Ito yung Land Bank, 650 pesos, yung SOCO for 200 pesos, yung HPG for 300 pesos, at saka dito sa LTO which is 210 pesos. A total of 1,360 pesos para sa transfer of ownership. So, tips ko, make sure na alam nyo talaga ang gagawin nyo bago kayo mag-process. Kasi kung di pa kayo sigurado, dyan kayo matatagalan. At ito, important tips din. Make sure na ipotocopy nyo lahat ng documents. Make it 3 copies each para di kayo pabalik-balik. Kasi yun yung mga reasons bakit natatagalan na pag-process. Di nila alam kung ano ang tamang gagawin at kulang sa dokumento. So, yun lang ang sekreto natin para mabilis nating ma-process ang transfer of ownership. So, kung nagustuhan nyo nga pala ang video na ito, please like, comment, and subscribe para wala kayong ma-miss sa mga videos natin. Ride safe!